January 12, nagsimula na ang election period. Kasabay niyan ang nationwide gun ban. Mayroon ngayong 1,411 checkpoint areas sa buong bansa. And this is to make sure that there's no violence prior and even after the elections. The gun ban goes all the way till June 11. Sa pinakabagong datos, aabot na sa 30 ang bilang ng mga arestado kaugnay ang gun ban, habang nasa 80 naman ang confiscated. Pero hindi lang ito ang nais marisolbahan ng mga otoridad. Isa sa mga talamak daw kasing issue tuwing eleksyon ang vote buying. In fact, we're doing this values formation program now to form model citizens so that as model citizen, you'll be a model voter and know how to recognize a model leader also. Bukod pa riyan, ilang kandidato na ang nagsimulang magparamdam at magpaskil ng kanilang mga posters sa mga lansangan, direct o indirect man yan. They actually do projects and they say, brought to you by, when actually they're not supposed to do that because that's the money of the government, that's the money of the people, actually. Sa inilabas na schedule ng COMELEC, February 11 pa nakatakdang simula ng campaign period para sa mga kandidato ng Senado at party list groups, habang March 28 naman para sa local officials. Premature campaigning kung titingnan, pero alinsunod sa Section 13 ng Republic Act No. 9369, hindi agarang madidisqualify ang mga ito dahil may tuturing lang na kandidato ang isang tao sa simula ng campaign period. So COMELEC is trying very hard to curb that, and it's actually grounds for disqualification. If you see that, you can report it. Every vote counts. Kaya mga kapatid, siguraduhin bumoto ng tama, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lipunan. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Tila na sa spy movie ang ginagawang pagbubukas ng pinto ng lalaking ito. Pero huwag mag-alala dahil isa siyang profesional. Parte ng kanilang trabaho ang pagbubukas ng mga kandado ng sasakyan at mga bahay. Ang kakayahan nilang mag-lockpick ay parang mahika. Kadalasan, nasa ilang minuto lang, nakakapagbukas sila ng isang pinto. Haba na siguro yung 5 minutes para mabuksan siya. Di natin kasi kailangan magmadali naman eh. Di naman tayo nagkakarnap ng sasakyan. Kadalasan, nasa 2,000 piso ang singil nila sa kada pinto. Ang gamit sa ibang bansa pagaling na umaabot daw ng 4 hanggang 5,000 piso kada piraso. Importante ang tamang tool para hindi makasira ng kandado. As long as meron talaga, madali na lang talaga makapagpundar ng mga tools. Hindi rin naman lahat ng lockpick na yun, lahat na ng locks mabubuksan mo dito sa buong Pilipinas. Sa totoo lang, marami raw ang nagtatanong at gustong magpaturo ng lockpicking. Pero maigpit ang mga locksmith pagdating dito. Bago nila buksan ang anumang lock, kailangan muna magpakita ang mga kliyente ng proof of ownership tulad ng ORCR ng sasakyan at valid ID. Hahanapan namin yan ng ORCR as well as the ID of the owner kung match sila sa ORCR niya. So pagkabukas wala palang mai-provide, ready kami na gagawin yung legal actions. Sa likod ng bawat trabaho tulad ng pagiging locksmith, ang responsibilidad sa tamang pamamaraan lang nila gagamitin ang kanilang kaalaman dito. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Laki si Vince Rafael Operiano sa pamilyang hilig ang pagche-chess. Kaya di na nakakagulat kung pati siya napamahal din sa sport at naging competitive. Naisipan ko one time noon, bumili ako ng chess, yung pa siya, parang magnetic chessboard. Tapos silinatag ko sa kanilang dalawa ni kuya niya. Ayun, nagtanong sila, nakahiligan nila. 5 taong gulang pa lang si Vince nang makitaan ng hilig sa paglalaro. Mabilis siyang matuto, kaya iba't ibang competitions ang kanyang nasasalihan. Umiiyak yan pag walang kalaban. Sabi ko, sige. At the age of 6, sinaba ko na siya sa National Age Group na ginanap dito sa Albay. Kung saan-saan sila dumadayo ng pamilya, makasali lang sa mga torneo. At dala na rin ng hirap ng buhay, may pagkakataon na hindi siya nakakasali sa mga kompetisyon. Hindi kami nakasali sa mga national tournament ngayon eh. Pas kami kasi nagkalubog-lubog kami sa utang. Pag lumalaki na rin, naunawaan na rin kasi
Last na dayo namin, lumayo po kami ng Oroqueta City sa Misamis Occidental. At least nakapag-uwi rin kami ng medalya, nakapag first place. Umiikot nga ngayon sa social media itong mga lumang larawan ni Vince na natulog daw ng 3 gabi sa airport at lumipad mag-isa. Pero si Tatay Ben mismo ang nagsabi, hindi ito totoo. Talagang nag-travel si Vince, kasama niya yung national team, yung Philippine team. Ako, nahuli ako. Kasi nag-raise pa ako ng pan ko kasi wala akong budget, wala akong pambayad sa plane ticket, nag-raise ako ng pan. Para raw ito sa isang tournament sa Thailand taong 2022 kung saan nakapag-uwi si Vince ng isang tropeo at 4 na medalya. Ngayon, focused ang young athlete sa palarong pambansa at malampasan ang kanyang candidate master title. Ini-improve na rin nila ang Facebook page ni Vince para may maipangtustos sa mga tournaments niya. Kailangan talaga ng full support ng mag-asawa. Higit sa lahat, dapat talaga hindi tayo nakakalimot kay God. May mga hindi napapalitan ng material na bagay kailanman. Isa na dyan ang suporta na natatanggap natin sa mga mahal natin sa buhay para sa ating mga pangarap. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.